Good morning, and welcome to our first Grand Jesus celebration for today. Ang gaganda ng mga smile natin, ano? And I know that we are all ready to praise the Lord. Kaunting paalala lamang po, pakipunuan po ang mga bakanting upuan sa harapan at magbigay daan po tayo sa ating mga elderly at mga PWD na kapatiran. Now, let us all stand and greet one another with warm, welcoming smiles as we sing this song together. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mapagmahal na kataas-taas ang Diyos. Napakabuti ninyo. Araw-araw po ay nararanasan namin ang inyong katapatan sa aming mga buhay. Kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito upang magpuri at sumamba ng sama-sama. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, ilapat po natin ang mga personal na panalangin natin sa ating Panginoon. Ang aming patuloy na dalangin, aming Diyos, ay ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Gusto po namin kayo malugod, matuwa sa aming sama-samang pagsamba. Pagpalain niyo rin po ang aming pastor na magbibigay ng mensahe sa araw na ito. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, ng karunungan at pagpapala sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Samahan niyo po kami sa buong araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre.
Praise Him with tambourine and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. We praise you, Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Everything that has breath, praise the Lord. Praise you in the morning, praise you in the evening, praise you when I'm young and when I'm old. Praise you when I'm laughing, praise you when I'm grieving, praise you every season of my soul. Your praise. If they could see how much your work, your power, your might, your endless love, then surely they would never cease to praise. Everything that has breath, praise the Lord. 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 I will worship you with every breath. 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 Sa puso ko'y maghari kang lubos. Tunay ka, dakila ka. Pag-ibig nyo'y laging nadarama. Luwalhatiin ka sa buhay ko'y kayong makita. Tunay ka, kumihan ka.
Purihin ka, Panginoon. Sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri. Kami po'y nagagalak sa inyong dakilang presensya sa aming kalagitnaan. Empower us, O Lord, to praise you, not with words and actions which come from outside of us, but from within us. Please dwell in us more fully, that we may sing to you with all of our being. Fill us with a sense of your joy, that we might actually delight to worship you. Tinataas po namin kayo, Panginoon. Purihin po kayo. Sa inyo, ako ay may awit. Kalakip nito ay papuri. Natigib ng pasasalamat. Alay sa inyo ng tapat. Sakit upang ang katulad ko'y
Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let earth and heavenly saints proclaim the power and might of His great name. Let us exalt on bended knee. Praise God, the Holy Trinity. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise to the King, His throne transcends, His crown and kingdom never end. Now and throughout eternity, I'll praise the one who died for me. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God, from whom all blessings flow. 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 We praise you, Jesus. We praise you, Father. We praise you because it is fitting for us, Lord, and you deserve it. Patuloy po kami nagagalak sa inyong presensya at patuloy po kaming mananahan sa pakikinig namin ng inyong salita, O Diyos. At hayaan niyo po magbigay po ito sa amin ng kalakasan sa pamamagitan po ng inyong mensahero. Maingat po namin ibinabalik sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Luke 4, 1-13. Puspos ng Espiritu Santo, bumalik si Jesus mula sa Jordan at dinala siya ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na yon, at nang matapos na,
siya'y nagutom. Sinabi ng dyablo sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipagutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nakasulat, hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang kisap mata ang lahat ng kaharian ng daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyaan ng mga ito, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. At maibibigay ko ito sa sino mang naisin ko. Kaya't kung sasambahin mo ako, magiging iyo ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagkatapos, dinala din siya ng dyablo sa Jerusalem at inilagay sa pinakamataas sa tuktok ng templo. Sinabi ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka. Sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka. At sa kanilang mga kamay ka dadalhin upang hindi matisod ang iyong mga paa sa bato. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos ng lahat ng ito, umalis ang dyablo at naghintay ng tamang pagkakataon. Matthew 4:11 continues and ends the story. Then the devil left him, and angels came and attended to him. Prayer in the wilderness. Salamat, Panginoon, dahil maaari naming balik-balikan na ang napakagandang kwentong ito. Turuan niyo po kaming makapulot ng mga bagong aral na mailalapat namin sa aming pang-araw-araw na buhay. May you be the voice that we will hear. May you speak to us, to our hearts, to our spirit. We seek you, Father, in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior and Teacher. The so-called temptation in the wilderness is not just about the usual Jesus versus Satan contest. May mga layers of readings and layers of meaning. Of course, the first layer we take and try to understand is the actual story, the event that took place. But then again, parang kakanin lang yan na sapin-sapin, parang halo-halo, maraming layers ng sarap, maraming layers ng flavor, ng teachings. So this story is not only about the contest, it's also about the human heart under pressure. The human heart in contest with itself. Sometimes a contest between the mind and the heart, between thinking and feeling. Each temptation here mirrors the dual pulls of our psyche, the inner conflicts within us, ang ating mga pagkakahati ng loob, ang magkaiba nating iniisip tungkol sa isang bagay, kumisan ang nagtutunggali nating mga ibig gawin, pero sino ang nananaig? Napakaraming matututunan sa mga tugon at mga reaction ni Jesus. Each response of Jesus reorders the way to resolve psychological dissonance or pagdadalawang loob. Kaya maganda nating reviewin. Bawat sagot niya, tinuturoan niya tayo how to rearrange the universe, our own universe. Tinuturoan niya tayo kung paano harapin ang madalas ay nangyayari sa ating pagdadalawang loob. Na kuminsan ay nagbubunga ng paghihina ng loob. Each response of Jesus reorders the way to understand and manage desire, needs, and wants, na madalas ay blurred yung boundaries. Ano ba ang need? Ano ba ang desire? Ano ba ang want? The ministration of angels at the end of the conflict shows the way to resolution
restoration, comfort, and rest. Nasa kaduluduluhan ng conflict na ito, dumating ang mga anghel at kanilang pinaglingkuran si Jesus. Binigyan ng ginhawa ng mga mari napakatagal niyang kinailangan, pero sa dulo ng kwento, dumating. Let's learn more beyond the classic reading, interpretation, and applications. Luke 4, 1-4, ating balikan at himay-himayin. Jesus was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted or tested by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry, and the devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." Napakarami na natin ginawang pag-aaral tungkol sa mga lines na ito. Kaya sisikapin naman natin kayong lumabas sa usual reading para mayroon tayong mga bagong mapakinabang dahil hindi naman nauubos ang karunungan na nakabaon sa mga salitang ito. So ang episode na to ay pwede nating tawaging Stones to Bread, Survival versus Trust. So, what was the order of the day? Survive present hunger by yielding to temptation and fail the test? Play into the devil's hand, walk into the devil's trap? But that seemed to be the most logical way to survive. So the contest was between survival and trusting. Or trust in the Most High in spite of hunger. Madaling panghinaan ng tiwala pag gutom. Madaling panghinaan ng loob pagka tayo pinipilit na gapiin ng ating mga pangangailangan o ng ating mga kagustuhan. Pero dapat nating tandaan, pag dumaharap tayo, tumatawid, nasa kalagitnaan ng ganitong uri ng pangangailangan, you don't know what the future holds, but you know who holds the future. That it is the Most High God, the Father in heaven, of the Lord Jesus and of all of us, siya ang may hawak ng ending ng kwento. Pagka malinaw sa atin, sa simula pa lang, na ang Panginoong Ama sa Langit ang may hawak ng ending, magiging mas matibay tayo with every step that we take sa gitna ng kwento na maraming uncertainties. Basta sure ka sa ending, nandun ang ending ng Diyos. Kung susunod ka sa kanyang mga hakbang. Sa psychology, may tinatawag na scarcity mindset, which I have been calling poverty mentality. Scarcity mindset narrows vision and reduces creativity. Pag poverty mentality, pag pangdahop na pag-iisip ang nag-ahari sa ating buhay, kumikitid ang ating pananaw, lumiliit ang daan, at nababawasan, malaking bawas ang nangyayari sa ating kakayahan mag-isip ng maayos at maganda. Kaya ang sagot ng Jesusness sa situation na yan, sagot ni Jesus, and Jesusness is the idea of Jesus, the style, the method of Jesus. Appetite, need, does not define identity. Hindi ka hinuhubog, hindi ka dinedefine ng iyong present need. Dapat clear sa atin yun. Okay, meron ako ngayon need sa pera, meron ako need for healing, for wellness, meron ako need for this and that, but it should not define who I am. But it is the teaching and my belief in the teaching of Jesus that should define who I am, not my present predicament, not my need, not my want. Appetite and need should not be allowed to dictate behavior and shape character. So, marami tayong pwede pag-practicean dyan eh. Kuminsan, sa buffet lang, yung gutom ka na, pero gusto nyo na bang mag-agawan, magsabulutan, magsuntukan dahil isa na lang ang natitirang lumpia. Yung ganun palang need will already define your character.
if you would allow it. Pag may agawan, pag may kulang, ano na nangyayari sa magkakapatid? Pagka may konting mamanahin, ano lumalabas sa mga ugali? Do not let need or appetite shape your character. But let your faith in God, who holds the future, give you self-control. Kasi alam mo naman na nandyan ang Panginoon. Kaya merong trust. Pag dumadating ang need, kailangan mong unahin, trust. Hindi need. Hindi want. I trust that God is in control. And although Jesus passed through 40 days of hardship, at the end of it, the angels ministered to him. Not during, not before. But when what had to be done was already done. Do not allow hunger and need to narrow down your vision, to make you forget God. Yun ang temptation. Ang temptation dito, hindi ito pagkain kainin mo, kundi ang temptation is forget God kasi gutom ka. Yun ang tunay na temptation. Yun ang malalim na tukso. Do not succumb, do not surrender to the scarcity mindset, to poverty mentality. Na dahil lamang may pangangailangan, ikaw na dating tao ay naging isang mabangis na hayop. Do not let that need define you. Because sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Man is not shaped by his hunger or being filled alone. And remember, the angels of comfort came din naman. Parang ang tagal pagka ikaw yung dumadaan sa 40 days. Parang hindi na darating yung comfort. Kaya ang mga halaga nga, trust. Because God knows. The angels of comfort came at the right time. Hindi during the test, but after. At kahit gutom, ay lumilipas din. Naranasan niyo bang magutom na hindi kayo nakakain, lumipas, nalimutan niyo rin gutom kayo Ganon din ang lahat ng mga needs natin. Mayroong moment na masidhi, climax. Pag nalampasan mo yan, nawawala rin naman. Lumilipas din. Kaya iba, nagiinit ang kanilang mga pangangailangan, maghilamos kayo ng malamig na tubig, lilipas din yan. Huwag kayong padala sa ganong present momentary situation. At yung bato, sabi nung kontrabida dito, yung bato, gawin mong tinapay, kaya mo naman yan Pero remember, ang batong pinipilit maging bread, lalo kung Satan's recipe, ay hindi dapat asahang magiging nutritious. Kasi kanino galing? O tinapay nga, kanino galing? Okay, nagkapera ka nga, galing sa masama. For a while, akala mo, enjoy ka na. Watch for the ending. May Diyos. Mananaig at mananaig ang katuwiran ng kataas-taasan. Hindi lahat ng tinapay ay nakabubusog. At kung makapupuno man ng sikmura, hindi naman laging nutritious. It's not worth it. Kaya ang mahalaga nga, magapi natin yung appetite. Kasi yan naman, matlakas lang sa kasukdulan, pero pinanghihinaan din yan at tumawala din ang lakas pag hindi mo sinunod. Kaya kailangan lang makasurvive ka. Hindi lahat ng kinoconsume at ginagawa ay beneficial. Endless scrolling, for instance, or binge content, ang nangyayari lang dyan, junk calories of the mind. Sa dinarami-ramin nga papanood sa social media, nababasa, nasasalihang mga conversation, gaano na ba talaga naidagdag sa atin na good character niyan? Gaano karami nang naidagdag sa ating tunay at meaningful katalinuhan or wisdom? This is a very, very informed generation. But it doesn't mean that this is a wise generation. Minsan may information overload pa nga. Hindi na makaya, nagtitrip na yung utak. Kumbaga sa fuse na hindi makaya yung kuryente, tuloy sumasabog. Not everything that fills, fulfills. Huwag magpalibang, hindi lahat ng nakakabusog ay nagpapalusog. So, tingnan natin, ano bang kinakabusog ko?
Ano ang pinagkakakain ko para ako mabusog? Busog na busog nga ako. Pero nakakalusog ba? Tulad din ng hindi lahat ng kinakain sa eat all you can ay mabuti sa'yo. Bakit eat all you can? Ano tayo, mga hayop? Hindi mo pwedeng eat all you need? Eat all you can, ano kasawa? Kahit buong kalabaw, lululunin mo kasi you can. Pero ano mangyayari? Indigestion? Makikita mo naman nag-umpisa yan nung araw na uso yung eat all the salad you can, tapos bibigyan ka ng pagkaliit-liit na platito. Aba yung iba parang gumagawa ng Tower of Babel sa mga pinagtumpok-tumpok nilang gulay na hindi mo alam kung ilang engineering units ang kanilang ipinasa para makabuo ng ganun structure ng salad. Really? Isang platito? 3 kilong salad na pagkasya mo? Kaya nung susunod, ang ginawa na nung fast food joint, ang nakalagay doon, tansan. Sige, aber, tingnan ko kung paano ko makakapanglamang. Alam niyo yung mga eat all you can, talaga dapat. Kung mo pwede mong kainin, talagang lululunin mo lahat. Kailangan natin ng self-control. Dahil ang mas malaking temptation sa gutom ay yung eat all you can. Nakakabuti ba talaga sa'yo? Tulad ng overshopping, how many bags do you need? Really? Kaya kung minsan, nagpapatayo sila ng bahay. Ano yan? Uy, may extension kayo, may bahay. Para yan sa bag ko. Yung over TV, over chismis, over social media, humpak na ang piske, lububog na ang mata, nangitim na yung mukha, sa kapupuyat, sa walang kakwenta-kwentang mga bagay. And even over kabanalan could also be junk. Over religiosity could also not be good. Ecclesiastes 7:16, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Si Solomon na ang may sabi niyan, the wisest man ever. Kahit anong over, hindi nakakabuti sa atin. Lampas sa dapat. One could be overfed, but not well-nourished. Even with religion. Yung nakababad ka, nakamarinade ka talaga sa religion araw-gabi, pero suriin mo naman ang iyong karakter kung naging Jesus-like ba. Kumisan sa karelihiyon, nagiging Pharisee-like pa nga eh. Nagiging masungit, nagiging mapanghusga sa kapwa, nagiging mapagmataas, mapagmalaki. Bunga ng overdose ng religion. Ilagay ang lahat sa tama. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Curate what you consume. Digital man yan o physical. Choose what nourishes. Dahil ang daming choices ngayon sa ating panahon, magpakatalino sa pagpili. Kung minsan aabutin ka na ng bugnot o order ka ng tsa, nung araw pag umorder ka, tsa nga, miss. O, eto na si tsa. Ano po ang daming sasabihin sa yung uri ng tsa? Tapos, cold po o hot? Pagkatapos, organic po o yung poisonous? Ganito. Basta, tubig na lang. Sa dami ng choices. Kahit ng mga soda, mga soft drinks, ang daming choices. Debote po ba? Delata? 0 ba? 1 o 2? Ang daming choices. Kaya, sa atin ngayon, nakalaga kang responsibility to choose correctly. To simplify our lives and to curate our choices. Hindi lahat ng inaalok ay tatanggapin. Yun ang unang lesson natin. Nung inalok si Jesus na gawing tinapay ang bato. Ano, mga bato sa buhay nyo ngayon, ang inaalok sa inyo na gawin yung tinapay? Kayo lang na makakaisip niyan. At kayo ang makapagsasabing, hindi ko kailangan ng ganyang tinapay kung galing sa bato na galing sa iyo. Luke 4, 5-8. O di siyempre, nag-fail ang devil o next try. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world
And he said to him, I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours. Ang laking temptation ito, kingdom. Yung iba nga, barangay pa lang, bagsak na, talagang pipiliin na agad si Satan eh. Pero ito, kingdoms. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Why will I serve you? You should serve and worship me and my Father. Para binabaligtad mo yata. At sa buhay mga kapatid, maraming nababaligtad ha. Dahil nabubulag ka ng desire, binabaligtad, ikaw pa yung magwo-worship. Kingdoms and glory, power versus purpose. What defines your ambition? What defines your life? What defines your dedication? Power or purpose? Power in the world system? Maging mataas ang katungkulan mo, maging makapangyarihan ka dito, or purpose for your earthly life? Dapat clear yun. Kasi pag hindi clear yun, kung kani-kanino ka susunod, kung ano-anong hahabulin mo, at the end of the day, naubos ang buhay mo, naubos ang oras at lakas, wala ka narating, kasi hindi mo dinefine eh. Ano ba talaga gusto ko? Power in this worldly system or purpose in my earthly life? What will I live for? What will I die for? When that is clear, konting mga U-turn, konting mga wrong turns ang magagawa natin sa buhay, and we could maximize the achievement within the limited time and space that we have. So power ang offer. Pagkain yon, basic need. Ito power, medyo sophisticated need na. Kahit sa hierarchy of needs ni Marlowe, parang tumataas na. Una, pagkapagkain muna, bato-bato, ngayon kingdom na. Tumataas yung presyo. Neuroscience talks about this reality that power activates the dopamine system, quick to be high, but short-lived. Addictive ang power. Pag nakakapag-practice ka ng power, nasasarapan ka, kaya gusto mong ulit-ulitin. Kaya ang dami-daming tao nagpa-power tripping. Kuminsan clerk lang nga, nagpa-power tripping dahil para siya kung sinong di ba? Pagka nag-a-apply ka ng trabaho, yung clerk na tagabigay ng mga application form para kung sinong Doña Victorina. Nagpa-power trip. Kasi kaya niya muna aplikante ka pa lang. Mga gwardiya sa pinto, nagpa-power tripping, gumapang ka para kita papasukin, papahirapan kita. Kanya-kanyang power tripping yan. Mapapansin nyo pag may nagpa-power trip. Yung hindi naman kailangan, pero nang ko-control, nagmamataas, nagyayabang, just because the moment permits them to think that they are powerful, because the momentary need of the people before them is obvious to them. Yung pagsasamantalahan ka, because they can. Many fall for the promise of power and glory. But some individuals' quest for wealth, power, and glory actually destroys social fabrics, destroys community, even and especially the seeker. 99% power-seeking ends in tragedy. Ang tunay lang na power na nagtatagal at hindi nagwawakas sa lagim, yung power na Diyos ang nagpahiram for a certain purpose dahil meron siyang ipapagawa sa iyo. But you must be able to recognize it, na pahiram lang yun ng Diyos, at pagtapos na yung trabaho mo, isoli mo na sa Diyos. Kaya yung ba nasasarapan eh. Pagka naging leader, ayaw nang bumaba. Pagka nagkaroon ng posisyon, ayaw nang i-give up. Kasi na-addict. Because it is addictive. And even neuroscience tells us how and why there are chemical changes that happen in our bloodstream when we experience and exercise power. Kaya tayo, dapat huwag malibang. Nagkaroon ka ng power, huwag ka mag-power tripping. Pinagkatiwalaan ka na ikaw magpapakain sa mga kapwa mo kasamahan sa trabaho, pero kala mo na kung sino ikaw na breadwinner dahil meron kang ipinahiram na power.
Sabi nga nila, whom the gods wish to destroy, they first make powerful. Dahil mas malakas makasira yung power kesa weakness. They first make rich or famous. They first make an addict. Addictive kasi ang fame, power, glory. Kaya yan ang madaling gamitin ni Satan to deceive. Tapos, puro self-destruction na. Pag na-addict ka na sa power, sa glory, sa fame, sa wealth, hindi na kailangan ni Satan magtrabaho. Ikaw na magpapatuloy, automatic na yan because you will continue to self-destruct through addiction. Tulad din ng addiction to substances, addiction to vices. The moment na naging habit mo na, pwede ka nang magpahinga ang mga demonyito sa paligid kasi ikaw na ang magpapatuloy ng gawain na yun eh. Hindi mo na kailangan pag-udyukan o turuan, ikaw na mismo. Kaya, be careful, be wary of anything you get addicted to. And the best way for a godly person to counteract this addiction is to stop it early. Pag nakakahalata ka, gusto ko na yata talagang laging gawin ito, o gusto ko laging gawin bilin nyo, no maging ganito, stop! Because it will become my God. Kaya nga sabi ni Satan, worship me. I will give it to you. Yes, makukuha mo yon, pero makahalata ka naman kung sino na ang nagiging Diyos mo sa buhay mo. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Katanong language. Yung mga tao, dahil na addict sa pera, ay lumayo sa pananalig at sinugatan nila ang kanilang mga sarili ng napakarami mga lungkot na sila rin ang may kagagawan. Matthew 16:26, what good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Ano ang saysay na maging sa iyo ang buong mundo pero ang kaluluwa mo ay hindi sa iyo dahil naiprenda mo na, naibenta mo na sa iba? What's the point? Kaya yung mga parade and display of power and wealth, pag-ingatan yan. Don't participate in it. Don't even be an audience. Huwag mong ipahiram ang iyong oras, ang iyong mata, ang iyong tenga sa panonood at pakikinig ng mga parada ng walang katuturang mga kapangyarihan at kayamanan at kasikatan. Hindi yan para sa mga nakakakilala sa kanilang tunay na sarili at hindi sa mga tunay na sumusunod sa kalooban ng Ama sa Langit. Huwag malibang, huwag sumali sa kabaliwan. Communities thrive where service is valued over self-display. Sociology tells us that. It's a proven social science. Nakabubuti para sa lahat pag ang inuuna ng lahat ay paglilingkod sa kapwa. Inversely, communities are weakened and damaged, destroyed by excessive display. Yan ay sa pamilya, sa magkakaibigan, sa barangay, sa bansa, sa buong mundo. Pag merong nagparada ng kotakot-takot na mga kayamanan, mga karangyaan, kapangyarihan, nasisira ang lipunan. Nagkakawatak-watak ang mga tao, ang nagiging wakas ay pagkakagulo-gulo, bangayan, self-destruction. Because behind all this is the deception whose classic microcosm is what we are reading now. Yung classic tunggali between Jesus and Satan, between what is good and what is bad. Sabi ni Satan, worship me and I will give you kingdoms. But what you worship, you become. Kung sino hinahangaan mo, nagiging ganun ka. At lalo naman kung sino ang sinasamba mo, nagiging ganun ka. Tapos sabi ni Satan, worship me. Can you imagine kung ano nakataya? Ano? Magiging tulad
mo ako, huwag na. Sa'yo na yan. Hindi ko yan kailangan. How much does a man need? Gaano kalaking kama ang kailangan mo para guminhawa? A single bed will do. A double bed might be nicer. A king bed, ako hindi mo mga magugulungan lahat yan kahit magdamag. O gusto mo kasi laki ng tennis court. Palakihin mo ng palakihin. Sa palagi mo ba, proportionately, lalaki din ang iyong ligaya? No. Hindi naman tayo designed for that eh. Designed tayo for greater things. For things that are better than just accumulation. So sinasabi ni Satan, ibibigay ko sa iyo yan, just be like me. Modern kingdoms na hinahagad ngayon, akala niyo ba yung mga kingdom lang na yan, na may mga tore, mga palasyo ang pinag-uusapan? Maraming modern kingdoms na nakakalibang, pero hinahagad na pala ng marami, hindi lang nila nahahalata. Halimbawa, yung kaharian ng followers sa social media, yung wow, ang dami ko ng follower, 9. Tapos may inggit ka doon sa isa, yung neighbor mo, ang follower niya, 900. So kung ano-anong gagawin mo, magpapatiwati-wari ka, magpapahulog-hulog ka sa bangin, papakagat ka sa pating, para lang may manood ng content mo. Yan ngayon, ang mga modern version ng paghahanap ng kaharian, yung paramihan ng subscriber, paramihan ng likes. Yan na yung hindi natin nahahalata na ipinalit na kingdom na inaalok. Ano ngayon kung meron kong milyon-milyon na follower, pero ang lagi nyo naman topic, sapatos? Hindi naman yun masama, pero look, kung ang dami ng oras na naubos para dyan, nagiging masama na because when you're in the wrong place, your right place is empty. And when you are busy with the wrong things, you miss doing the right things. Nagiging masama tuloy, kahit indirectly. Clout chasing. Talagang pinakamarami ng followers, kaya kung ano-anong content ang ilalagay, mapanganib na ang buhay, buwis buhay, talaga lulundag sa eroplano para mag-selfie habang nahuhulog sa kanyang kamatayan. Nangyayari. Di ba isang uri ng madness? Pagkawala sa sarili? Image manufacturing. Yung kahit naman talaga, hindi ganun ang itsura niya. Yung nasa social media, pagkaganda-gandang Diyosa, nung makita mo, nagulat ka na lang. Talaga, yung kung ano-anong pasikat ang gagawin natin, kahit hindi na tayo authentic, kahit hindi na totoo, huwag tayong magpadaya. Kung tatsulok ang panga mo, di tatsulok. Ba't kailangan gawin square or the other way around? Yun ang binigay sa iyong anatomy, enjoy it. At maging natural ka para yung energy mo mapunta sa mga tamang gagawin. Be busy trying to be what you really should be rather than trying to hide what you are really. Ang worship of applause, yung gusto-gusto mo ng paghanga, approval, likes, ay nakakabalisa, nakaka-stress. It's a lie. Kasi kahit 1 million people would like your post or would like you, it doesn't translate into happiness. It doesn't translate into peace. Huwag magpadaya. Kapagod yan at madalas nga nakakamatay pa. Usong-uso na ngayon ang traveling. Salamat na lang, marami nakaka-afford dahil it has become very affordable to many. Pero I like to suggest, yung mga nagbabiyahe pa lang, what would you really like to do? To see or be seen? Kasi kung minsan, yung biyahe, lalo na yung mga economy tour, ano lang yun, mga 1 hour lang kayo dyan, lipat na kayo sa susunod, kalahating araw lang kayo sa isang bansa, sa isang kalahating araw, nasa ibang bansa na naman kayo, para maraming maipost na bansa. Pero nakita mo ba talaga? Tapos nung nandun ka, wala ka na bang natingnan kasi selfie ka ng selfie para ikaw makita, di nalugi ka. I suggest that you see more than get seen. At sa palagay nyo ba, pag nakikita kayo ng mga kapitbahay yung nagbabiyahe, hahanga? Nako, pwedeng mainggit pa, o mainis, o maalalang may utang kayo sa kanya. So huwag nyo ipag-display ang mga pag-e-enjoy sa buhay, nakalalason, nakamamatay. There's nothing like enjoying God's blessing
in peace. Yung hindi ka ginugulo ng kapwa mo, hindi ka binabash, hindi ka pinipintasan, hindi ka kinakainggitan. It's all a lie. Hindi ko mo nakita mo yung pinsan mo na may picture siya sa harap ng bundok, tralala, magpapakuha ka rin sa harap ng bundok, tralala, kahit pala kinakagat-kagat ka na ng mga pating doon sa tubig doon dahil ganun pala ang nangyari sa kanya. Aaminin ba niya yun? Define who you are, decide who you should be and become, and stick to your godly script. Huwag magpalibang. Luke 4, 9-12. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. It was a dare. Alam niyo kung nakakaranas kayo ng dares, eto na yung una, the mother of all dares. Sa gilid ng templo sa Jerusalem ay bangin. So pag nahulog ka mula sa tore ng templo, kahit sa plain lupa, mataas na yon. Pero pag doon ka pa nagpatihulog sa side ng bangin, pagkataas-taas ng lalaglagan mo, magkakadurog-durog at magkakapipipipi kang parang papel. Pero sabi ni Satan, o di ba, sabi ko talaga anak ka ng Diyos, iingatan ka ng mga anghel, hindi na hahayaan sumaya ng bukong-bukong mo sa mga bato, sasaluhin ka. So siya, jump na. Ang daming equivalent yan ngayon, ha? Mga tumutungtong sa gilid ng building, tapos dinala ng hangin na hulog. Kumisan ang hirap maawa. Kasi parang sila ang umiimbento ng mga sorrows, mga problema, sumusuong sa gulo para lang makuhanan ng magandang video. Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. And if Jesus would not like to be put to the test, He is the Son of God and has all the power, tayo pa kaya, bakit naman tayo willing magpa-test needlessly? We are made of much, much less material. Dapat lalo tayong maging maingat. Huwag nagpapadala sa dare. Pag, ikaw nga ako talaga nga. Hindi ako matapang. Hindi tapos ang kwento. Sabi siya, talaga kung matapang ka nga, lulunin mo itong blade. Hindi ako matapang. Maraming ganun, mga walang kakwenta-kwenta mga dare. Yung mga bata naman, hindi na nakakarating sa pagtanda. Kasi maraming pinatulang dare na sumira sa kanila ng kay aga-aga. So yan ang pinamagna nating temple ledge, theatrics, or quiet work. So actually, humihingi na si Satan dito ng theatrics. Sige nga, magpalabas ka ng isang magandang show, tumalon ka at magpasalo ka sa mga anghel. Pero ano ngayon? Kung nagawa mo yung show na yun, ano ngayon? Anong napala mo? Sa totoo nga mga kapatid, konting-konti lang naman yung humahanga sa mga great achievement Madalas sa inggit pa mga tao, sisiraan ka pa, hahanapan ka pa ng kapintasan. So wala ka talagang masyadong maraming mapapala. Faith does not need theatrics to prove itself. So ang temptation dito is the pressure to perform online. Gumawa ng mga curated feeds, risky stunts for attention. Yung mga post na, ang saya-saya ko naman. Walang matutuwa na masaya ka. Nanay mo, baka pa. But more than her, may inggit yung iba, may inis. Sige, i-display mo, look, ang gwapo-gwapo ng papa ko. Bukas, papapakin na yan ng iba. Aagawan ka na. Pag nakatagpo ka na magandang kapalaran, itago mo. Huwag mong i-post. Kasi it will attract negative attention. It will attract thieves. Magpakatalino. Masaya ka. Ang ganda-ganda ng buhay mo. Why broadcast it? Why open yourself to a lot of negative attention? Learn from the temptation offered to Jesus. Huwag magyabang or magpasikat in 3D, in real life, even face-to-face. Wala kang buting
maaani dyan. Napakahalaga, authenticity is greater than spectacle. Maging totoo ka na lang, relax ka pa. At pag totoo ka, hindi ka napapagod magtago ng katotohanang nakalingid sa mga tao. At hindi ka nagpapagod na gumawa ng image. Eto ako, yung may gusto sa akin, di gusto niyo ako habang buhay kasi ako talaga to kahit ano mangyari, ako na to. Pero kung magugustuhan mo lang ako dahil sa pinoproject kong false image, di pagod na pagod ako mag-maintain nun. At pag dumating yun, nakita mo yung totoo, hindi mo rin ako uli gusto, well, kung ayaw mo sa akin bukas, ngayon na lang. Para pare-pareho lang tayo nakapahinga at huwag tayong mapagod. Freedom in Jesus. Natatandaan ko lang yung sinasabi ng isang kaibigan at naging salawikain ko na rin to sa sarili. There is no one to impress. Authenticity means freedom. O nagbibihis ka. Gusto mo magbihis na maganda, pero dahil ba sumasaya ka o dahil may gusto kang paradahan at yabangan, there is no one to impress. Gusto mo maging perfect ang performance mo in anything, sa school, sa profession, pero bakit? Talaga bang yun ang iyong kaligayahan o dahil meron ka lang gustong ma-impress sa'yo? Wala namang nai-impress, lalo yung mga kalaban mo o yung ayaw sa'yo, kahit anong performance mo, hindi yan may impress. Lalo lang yung maiinis sa'yo pagka ang ganda-ganda ng performance mo kasi gusto ka niyan sirain. So do what makes you happy. Do what is in accordance with the will of God, and then live your life. Hindi para magpa-impress. Ang isang bahay, inaayos mo ba yan to please your family and your guests or to impress your guests? Magandang maghahain ka na masarap to please, but do not do it to impress. Tayo lang nakakaalam kung ano yung tunay na nag-aharing isip at kalooban. Kung ang ginagawa natin is to please, to love, or to impress. Pero huwag kayong magsayag ng pagod to impress. Walang nai-impress. Meron lang naiinis, meron lang naiinggit. So when the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time. In Matthew 4:11, then the devil left him, and angels came and attended him. Psychology talks about post-stress growth. Ano yon? Clarity and creativity often come after struggle, not during. Lumilinaw ang lahat at higit kang lalong nagiging malikhain pagtapos na yung stress. Pagtapos na yung struggle, not during. So during the struggle, your mission is to pass the test, to go past it to the next stage, and that is where the angels are ready to meet you and minister to you and give you more blessing and creativity and protection and, yes, bread. But not during. Ipasa mo yan. Maraming mga couple sa kakahiwalay ng physical life kasi nagtatrabaho sa malayo ang isang kapartner. Siyempre, dumarating yung mga tukso-tukso dyan. Kung bulaklak ka dyan na wala nagbabantay, napakarami mga gustong dumapo. That is when you use all this wisdom. Pass the test. Because the relief, the comfort comes after you have passed it, not during. And every test is an opportunity to pass the test. Don't use the test as an opportunity to fail, because it is also an opportunity to succeed. When you know that God is in command, that God knows and sees you, and that God sends angels to comfort you after a struggle, then you know that you should perform well. Ipasa yan. Lalampas ka rin dyan. After Jesus surrenders to God's will, angels minister to him. So, go through what you have to go through. Surrender to the will of God, not to the whines and wiles, and not to the suggestions and provocations of the evil one. At any given time, may sinusundan tayo. Piliin nyo lang kung sino.
Hindi ka naman pwede maglakad mag-isa because you do not invent life. Matagal na yan nagawa. So pumipili ka, which path do you take? You know where it will lead. Pass your test. Earn your angel by staying faithful to the Most High, to your character, to your mission, to your life purpose. Do not surrender to the pressure of the moment kasi lilipas din yan. Gaano karaming mga tukso ang sinunod at pinagsisihan lang pagkatapos kasi lumilipas din. Hindi naman lahat ng ligaya na ibinibigay ng tukso ay nandyan. Lumilipas din yan. So palampasin mo na lang nang hindi ka nalalagay sa panganib and enjoy the ministration of heaven after the situation. Do not let your reason be clouded and blocked by the prospect of reward for wrongdoing, for folly, for vanity. Sa neuroscience and psychology, sinasabi, desire fires the brain's reward center, shutting down reason. Pag meron tayong gustong-gusto, desire natin, nagsasara yung pinto ng kaliwanagan, yung pinto ng karunungan, at ang nagbubukas ay yung pinto ng instant reward. At pag bumukas yung pinto ng instant reward, nagsasara ang pinto ng wisdom, ng reason, para ang masunod ay yung desire. After pleasure, dopamine drops. Reason returns, bringing regret or guilt. And depending on the person, pwede ding bringing wisdom. So imagine this, and I'm sure if you observe life enough, you would have already observed this. Merong bawal, masama, hindi talaga tama, hindi para sa'yo. Pero ang laki ng prospect ng reward, ng pleasure. So ito yung tukso. Palaki ng palaki yung prospect ng reward, mas gustong-gusto mo yung reward. So isasara mo ang iyong utak, isasara mo ang iyong kabanalan, ang iyong karunungan, isasara mo para ang pagbigyan mo ay yung desire. O, napagbigyan, nangyari yung desire. Natapos ang desire. Anong babalik sa'yo? Guilt. And sudden karunungan. Bigla mong na-realize, mali talaga yung ginawa ko. Oo nga, di ba? Kanina pa mali yan. Pero dahil pinagbigyan mo yung desire mo, nakalimutan mo ang intensity ng pagiging mali niyan at ang inatupag mo ay sundin yung kung ano yung gusto mong gawin na mayroong prospect of reward at nung matapos mo ma-enjoy yung reward, na-enjoy naman yung reward pero sandali. Buong buhay ngayong pagsisisi ang kasunod, lalo na kung maraming nadamay sa pagsunod mo sa iyong desire. Nasisira ang mga relasyon, nagkakalayo-layo ang mga magkakamag-anak, ang mga nagmamahalan, nasisira ang iyong personality, at dahil bumalik na yung katinuan, doon mo lang yung marirealize. Ang kasama ngayon ay pagsisisi. Kaya napakaraming gumagawa ng kabalbalan pagkatapos guilty. Yung pala magigilty ka, pati hindi agad. Bakit na yung palang kung kailan tapos na? Because of this phenomenon that neuroscience has already understood. So, cross and go past your wilderness. Yan ang anatomy ng temptation. Yielding and then guilt. And this is the true temptation. Hindi yung ang temptation na ikaw ay sumunod sa gusto mo. Ang tunay na malalim na temptation ito, madala ka sa point na dahil sunod mo ang gusto mo, mabuhay ka ngayon sa guilt forever. Yun ang gusto ni Satan. Guilty ka. Fearful ka. Fearful ka of outcomes. Outcomes in the human level. Mabisto ka ng mga dapat na makabisto na may ginawa ka mali. Nakakatakot yon. Mahirap mabuhay. Stress ka. Magkakasakit ka. Pagkatapos, yung pa mga ibang outcome niyan sa'yo, na guilt, nalalayo ka sa yung pagkatao, nalalayo ka sa Diyos. Yun ang tunay na gusto ni Satan. Guilt. Kaya ang sagot ni Jesus dyan, forgiveness, restoration, and blessing. Pero hindi para maging able ka na naman to do something wrong again and again and again. Pero sinolve yun ni Jesus through forgiveness.
Kasi ang pinakamalaking dala ng tao sa mundo, pinakamahirap, mabigat na dalhin ay guilt and fear of punishment. Kaya yung mga namamayagpag sa paggawa ng mali, pagka nabisto na, pagka nagkaroon na ng kaliwanagan, ayan na, ang hirap na, ang mukha nakalaglag na sa lupa dahil sa dalang bigat ng puso. So, cross your desert, your wilderness, go past your wilderness because angels await at the end of that chapter. Log off, kumbaga. At kung kailangan mo, use therapy apps. Marami na ngayon. Pwedeng meron sa iyo mag-pray for you, mag-counsel, magbigay sa iyo ng companionship. But be careful about counselors, unless they are clinically and academically trained. Baka kung ano-ano lang ng mga personal opinion na ibigay sa iyo sa payo, lalo ka pang mapariwara. At mag-ingat sa mga counselor. Maraming mga tao gusto mag-counsel. Yung pala, they only want to have time alone with the counselees para maabuso nila in so many different ways. Kaya maraming abuses ang nangyayari during counseling and between counselors and counselees. Kaya kahit sa church, mas gusto ko ang counselors natin, merong talagang education in psychology, in psychiatry. Hindi lang yung may 3 verses na alam, counselor na. Pagkatapos kung ano-anong mga kabalbala ng ipapayo ayon sa kanilang mga sariling, mga guni-guni. Dapat maingat tayo sa kanyang mga bagay. Reach out digitally for real help. Marami nang ganun. Pero again, pag-ingatan. Suriin ninyo. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi pandemic level itong ganitong uri ng internal trouble ng mga tao. Sa dinami-rami ng kausap, wala naman talagang tunay na nakikinig. At walang tunay na nararamdaman kung ano yung pinagdaraanan. Mahalaga mga kapatid, to rest in simple ways. Depressurize. Huwag niyong hayaan na ma-pressure kayo ng mga hinihingi ng social media, ng inyong katakot-takot na mga posts at followers at kung ano-ano. At kung gusto niyo lumigaya sa buhay, minimize ang pagbabasa ng comments ng kung sino-sinong biglang naging marunong at maalam at pantas sa lahat ng bagay na akala mo kung makapagbigay ng judgment sa mga issue, akala mo sila mga expert. Maguguluhan lang kayo. Minimize this. Relief, ministration comes not from more noise, but from silence, from spiritual presence. Satisfaction comes not from getting more, but from enjoying more what you already have. Huwag tayo magpadaya sa mga tuksong inialok dito. Bread from stone, kingdoms that you cannot rule or reign over, and you don't need fame, glory, wealth. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Bagaman kung binibigay sa atin in ways that we are not compromised, in ways that we do not go away from the path of God, edi salamat, bonus. Pero kung hindi, it's not worth the price. The wilderness of Jesus is the wilderness of today. Digital lang nga for some, domestic for others, social for many. Pero dawag pa rin, wilderness pa rin. Temptations are the same. Consume without meaning. Chase empty glory. Prove through theatrics. Forget to rest. Pagurin mo ang sarili mo endlessly. Yield to bashing. Magpaka-depress ka kasi merong hindi nakagusto sa hairstyle mo. Sige. Pahirapan mo ang sarili mo. Or worse, bash na rin. Huwag sumali sa kabaliwan na ito. Tumingin, sumilip-silip, pero huwag kang mag-swimming. Malalason ka. Jesus reframes hunger, reorders ambition, quiets fear, restores life. Prayer in the wilderness is alignment with the will of the Father, then and now. Yun talaga ang message niyan. Align with God's will. Scarcity destroys thinking. So, lawakan ang isip. Lalong lawakan kung dumadaan sa pagdarahop.
Kasi ang pagdarahop nga, nagpapakitid ang utak mo eh. Power intoxicates. So don't chase power, serve instead. Even the Son of God came to serve. Anxiety demands spectacle. Yung mga gustong lagi may audience, may nanonood, may pumapalakpak, that is a symptom of an inner sickness. Pull out the roots of that sickness at huwag magpalibang. Work in silence. Stress depletes. So, recover. Do not mistake activity for achievement. And very importantly, do not advertise your emptiness. Walang dadamay sa'yo, meron lang magpapalala ng iyong kalagayan. Turuan niyo po kami, Ama, na patuloy na matutunan ng timeless lessons from this encounter between Jesus and Satan, from this encounter between self and self, sa pagdadalawang loob, sa pagkakahati ng loob, at sa pagtatalo ng isip at puso tungkol sa mga umaagaw sa aming atensyon, sa aming lakas, sa aming panahon. Clarify these situations in our lives at nang sa gayon, in the best and most efficient way, we manage going through our own wildernesses so that at the end, we can receive the comfort, not only one time, big time in life, but in every chapter that we go through in our lives. Papalinawin po sa amin ang mga bagay na ito. Huwag kami magpadala sa demands ng publiko, ng mga tao, ng mga nasa paligid, kundi ang mahalaga sa aming pananahimik, we are at peace with you and with ourselves. Pag bulay-bulayan ito sumandali, manahimik. Let the Spirit finish this message personally for each one. In a moment of silence, let's come before the Lord with our personal thanksgiving and our petition to God. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami sa napakamayamang salita mo na amin pong natunghayan sa umagang ito na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, pag-asa. Salamat Lord dahil naniniwala kami na dahil sa iyo, narito kami at sama-sama na patuloy na sumasamba at magpapasalamat sa iyo. Lord, nais namin na sa buhay na ito, anuman ang aming mga pinagkakabalahang hanap buhay, mga negosyo, kayo po ang siyang patuloy na magpala. Bless niyo po ang bawat sa Panginoon with our families. Father God, kaakibat po ng aming patuloy na pagpapasalamat at pagsamba, ang aming pong pagkakalob ngayon sa umagang ito. Pagpalain niyo po ito pong dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Aming mga kamay naghahandog tanging alay mula sa puso ko'y bigit pasasalamat na hatid upang salita niyo ay kalagan namin mapalawak ang makalangit na gawain. Ang tinig na umaawit, mga papuri ang inihahatid, pasasalamat ang sinasambit, kagalakay walang pati. Buong sayang ibinabalik, mga biyayang galing sa langit, bunga ng mayaman ninyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo tinanggalin. Nakalaan tubusan inyong gawain.
gabi, hanggang na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo din ang galing, nakalaan tungo sa inyong gawain. Aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo din ang galing, nakalaan tungo sa inyong gawain. Luwalhati sa Diyos na may likha sa aming handog. Malikot kayo nawa, siya nawa'y amen. Siya Purihin ang ating Panginoon sa kataas-taasan. Ang katatapos pong napakagandang mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Prayer in the Wilderness. Mamayang 10:30 ng umaga sa ating Jesus Celebration ay ibabahagi po ni Kuya Ed ang mensaheng may pamagat na Pray to Align. Ngayon naman po ay hinihilingan namin ang mga kapatiran, mga first-time attendees, guests at mga balikbayan. Ayan. Tayo po tayo para makilala po namin kayo. Okay. Welcome po sa ating pamayanang Makajesus. Pagkatapos po ng ating pagtitipon ay magkikita-kita po tayo sa may bandang likuran at sasamahan po tayo ng ating mga usherettes sa Day by Day Mabuhay Lunch. Tayo po ay magsasama-sama sa Grand Bulwagan ng Panginoon one Sunday every month. Sa iba po mga linggo at maging sa ibang mga araw, tayo po ay inaanyayahang dumalo sa ating mga mini bulwagan. Welcome po kayo pumunta kahit sa ang mini bulwagan, worship gatherings. Maaari po tayong kumuha ng kopya ng mga detalles at schedule ng mga mini bulwagan sa ating paglabas. Join a day-by-day sambahay, a weekly gathering in a home for small group Jesus study and fellowship. Inaanyayahan din ang lahat ng ating online day-by-day peer groups at kaliwanagan classes to experience the joy of being connected with your fellow believers. Para po sa mga schedules, bisitahin po natin ang ating sambahay at education ministry sa paglabas po sa ating table sa lobby. Join our face-to-face Jesusness classes mamayang 9:00 ng umaga po. Mag-register po sa ating day-by-day education ministry sa paglabas sa ating table lobby. Para naman po sa ating adult Bible study at youth fellowship, magkita-kita tayo mamaya sa Theater Coffee Shop, 3rd level dito sa Soler. Gaganapin po ito mula 9:00 hanggang 10:00 ng umaga. Ito po maganda para sa mga kabataang 12 years old and below, meron po tayong online children's Bible class tuwing Sabado. Para sa mga detalye, bisitahin ang children's Bible class table sa lobby. Mayroon po tayong online paaralan ng buhay sa darating na October 25, Sabado, 5:00 ng hapon. Maganda po ang topic, Superhuman, Signs and Remedies of Stress and Burnout. Ito ay pangungunahan ni Ate Melfi Caranto. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lang kay Ate Lea Pakis o bisitahin ang ating education ministry doon sa table sa lobby. Magkita-kita po tayong muli sa ating Jesus Celebration sa November 9, 2025 sa Bulwagan ng Panginoon Space at 1 Ayala.
para sa mga balitang day by day. Panoorin po natin ito. Noong September 21, 2025, bilang bahagi ng ika-26th anniversary ng ating Day by Day Metro East, tayo ay nagtungo sa Marikina City upang magsagawa ng medical mission para sa mga kapatiran natin doon. Pinangunahan ng ating Day by Day Cares Healthcare Ministry ang libreng medical consultation, ECG and X-ray, dental services, eye consultation, mga libreng eyeglasses at gamot. Naganda naman ang ating Day by Day Cares Relief Ministry, katuwang ang ating Day by Day Canada ng mainit na chicken adobo meals at mamon para sa lahat. Noong September 28, 3 p.m., muli na namang ipinamalas ng ating kaloob Philippine Music and Dance Ministry ang ganda ng ating kultura sa pagsasaentablado ng Sa Torogan, Maranao Music and Dances. Itinampok sa pagtatanghal na ito ang Singkil, isang sayaw na mga maharlikang Maranao na nagpapakita ng mga tagpo mula sa epikong terangin. Ang gawaing ito ay dinaluhan ng mga dance enthusiasts at mga kapatiran mula sa ating mga day-by-day churches. Abangan ang mga susunod pang pagtatanghal ng ating kaloob. Purihin ang ating mapagmahal na Diyos. Magsitayo po tayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin. At sa ilang moment of silence, alalahanin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Isa-isahin nating ipagpasalamat sa Kanya. Aming Ama na nasa langit, na siya ring nakatira sa puso ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabaitan, Panginoon, na hindi napapagod, sa inyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, sa inyong pagpapatawad na hindi nagsasawa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapasensya ninyo sa aming pagkukulang. Nagpapasalamat kami sa kasaganaan ng inyong kabutihan sa amin. Lord, napakabuti po ninyo sa amin. Na kaya lamang po kami nakakatayo sa inyong harapan ay dahil sa inyong biyaya at grasya na hindi nauubos. Salamat sa mga salita ninyo na palaging bumubusog sa amin sa kapangyarihan at katotohanan ng iyong mensahe na nagpapaalala, nagpapalakas at patuloy na nagpapalago sa amin. At patuloy kayong nagpapakilala sa amin sa pamagitan niyong mga salita. Salamat din, Panginoon, sa mga bagay na pinaunawa niyo sa amin. At nawa, Lord, lahat ng mga naging karanasan namin, even mga pagkakamali, ay magbunga at magdulot ng karunungan sa amin. Sa mga bagay na natututuhan namin based from our mistakes. And Lord, may we ask for wisdom. Bigyan niyo kami ng karunungan, O Father God, and desire and appetite for the good things. Tulungan niyo na makaiwas kami sa mga bagay na makakasama sa aming katawan, isipan at espiritu. Father God, we praise and thank you because you only plan and desire for the best para sa aming lahat. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, nakikita niyo po ang lahat sa aming buhay, wala kaming maitatago sa inyo. At patuloy naming isinusuko sa inyo ang lahat ng aming tagumpay, lahat ng aming mga kabiguan. Pero nagpapasalamat kami sa katiyakan na mayroong napakagandang ending, Lord, na kayo ang may hawak. Napakagandang ending sa lahat ng aming struggle, sa lahat ng aming ginagawa. Thank you, Father God, na kayo po ang may hawak ng aming buhay mula ngayon at hanggang sa muli mo kaming
susunduin, Panginoon. Maraming salamat sa pag-ibig ninyo. At ngayon, mga kapatid, sumaatin nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang mukha ng Ama sa langit ay nagliliwanag na sa atin, nalulugod at nakangiti siya sa atin sa mga sandaling ito. Tayo ay ahayo sa lugar na ito, baon-baon ng paglingap ng ating Diyos, taglay ang kanyang kapayapaan at pag-ibig na walang hanggan, at sumagana nawa tayo sa pag-ibig, sa mga gawa, pag-iisip, pananalita na maka-Jesus. Lahat ng ito ay aming pinapahayag at tinatalaga sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.